I felt na Mm. I need to do something with my life. Something different with what I'm doing before. Hindi ko naramdaman na tawag yun. Mhm. Ako ang nagpatawag sa Panginoon. Ay, ganun. Hi everyone! Welcome back to Pages and Beats. Ako si Sister Ana and with me is the ever bright and blooming Sister Daisy from Indonesia. Wow, grabe, Sister Ana, yung description mo about myself. Oh, syempre. Dapat i-leave i-claim out mo ko. na. Oo. Claim mo na yan. Oo. Sige. Hi, everyone. Happy Easter. The season of new beginnings, comebacks, and those, Lord, resurrect my life, please, moments. We are your Daughters of St. Paul Vocation Team. Special shout out din kay Sister Sweet. Currently Yes. spreading good vibes in Bacolod. Sister Sweet. Miss ka na namin, sis. Next episodes, dapat complete attendance na tayo, Sister Daisy. Yes, Sister Sweet. Hello. And today, very special ang episode natin kasi we're celebrating Easter, Jesus' resurrection, victory of life over death, hope over fear, at bagong simula para sa ating lahat. Yes, and this Easter season, we are reminded that God continues to give new life to our stories, especially in our vocation journeys. Everyone's stories is different, sometimes gentle, sometimes surprising. Pero lagi siyang dumarating sa ordinary moments natin and invites us into something deeper. Every vocation story is an Easter story. May letting go, may trust, at the end, may bagong buhay. And today, we are very blessed to have Sister Edith Yay, sharing Sister her Edith! journey. Hello! Paano siya tinawag ni Lord? Paano siya nag-yes? At paano siya nagra-rise up araw-araw with that yes? Hello everyone! Thank you for having me. Excited na ako mag-share ng aking vocation story. Kami Excited din kami, sister. Hmm. This will be amazing. Yes, indeed. Okay, Sister Edith. Let's start with the basics. Yes. Pero, don't worry, hindi ito Miss Universe Q&A, sister. Miss Earth lang. Promise. Miss Earth. So, who was Edith before the veil? Studies, family life, dreams, hobbies, playlist mo noon. Ako galing ako sa isang simpleng pamilya. Ang nanay at tatay ko ay mananahi noon. So, Sister Edith, taga saan ka ba, Ter? Ako po ay taga-Gumaka, Quezon. Ano yung hobby mo, sister, noon, nung bata-bata ka pa? Bata-bata. Bisikleta. Wow. Mahilig ako mag-bike. Sister. Mahilig Pareho talaga tayo. ako mag-bike. Yung baon ko, pinang-arkel ako ng bisikleta. At saka comics. Parang may maganda story sa bisikleta, Sister, ya. Alam ko meron, di ba, Sister? Ay, meron. Kasi nung maliit pa ako, elementary marunong na pa ako bisikleta. Yung baon ko ay pinang-arkel ako lang ng bisikleta. Kasi malapit lang yung bahay namin sa school. Doon ako kumakain ng merienda sa bahay. Dahil yung baon ko, pinang-arkel ako na ng bisikleta. Merong isang beses na bagong putol yung mga puno ng sampagitan ng lulahin ko noon. Kayabangan ko, pinagyayabang ko sa nanay ko marunong na ako magbisikleta. Nanay, magandang magbisikleta! Boom! Sumalpok ako dun sa alam. Sugat-sugat po yung aking mukha. Sister Edith, we think vocation is something super extraordinary. Pero actually, tinatawag ni Lord yung totoong tao. Katulad sa mga kinuwento mo, ko, sa yes. mga experiences mo, with real dreams and real struggles. Ako, wala naman akong planong magmadre talaga. Gusto ko lang makatulong sa family ko. Pero unti-unti, God just expanded that desire. Parang sabi niya, let me widen your heart para mas makapag-serve ka ng mas marami or yung bigger family, hindi lang sa family ko, sa bigger family. Yun yung parang nilevel up ni Lord yung desire ko. So, Sister Daisy, ikaw, same vibes ba? Tama ka, Sister Ana. I am agree to that. Kasi sometimes we think vocation is something very extraordinary, di ba? Yes, oo. Pero actually, in my story, I'm also just like Sister Edith ba? Just ordinary
Young laro-laro. girl. Oh. You Oo. like to go to the mall Oo. with your friends. Ganun, Oo. di ba? Ay, You yung experience mo. Oo. you go here and there. So, until such a time I felt na I need to do something with my life. Something different with what I'm doing before. Kaya nga, nag-isip ko yung religious life. Pero, since I was small, it never arrived in my mind to become Yung a mag-sister, sister. oo, Just nagmamahal. later on when I was already working, Oo. bago nag-isip ko, magmadre. Yun, Oo. ganon. Hi, Sister Edith. Deep dive tayo. Oh, When was the first time you felt that God might be calling you? Yung talagang, alam mo, parang seryoso na to. Tinawag talaga ako ni Lord. Alam ko na, nung hindi ko naramdaman na tawag yun. Mhm. Ako ang nagpatawag sa Panginoon. Ay, ganon. Galing naman ah. I really asked the Lord to call me. Yun yung time na ang aming diocese ay naging diocese. Kasi, member ako ng choir noon, kasamahan ko yung mga bukludiwa namin, ng mga kasamahan ko, mga kaibigan ko. Nung ang aming diocese ay naging diocese, nandun kami sa choir loop, nung itinataas na ng Nuncio Torpiliani, late Torpiliani, ang ostia, doon talaga tumigil ako wala akong ibang inisip kundi pinagdasal ko sa Panginoon, Lord, kung nais mo po, gawin mo akong regalo sa aming diocese. Sana po tamagin mo ako maging isang madre. Nung high school ako, umuwi ako ng maaga pag Wednesday kasi umattend po ako ng Perpetual Help Novena. Kasi doon sa Perpetual Help Novena, meron doon na prayer para sa sana magkaroon ng maraming pare, maraming madre. So doon ko dinadasal sa loob ko na sana tawagin ako ng Panginoon na magmadre. Pero hindi ko sinasabi verbally sa mga kaklase ko, sa mga kapitbahay ko, sa nanay, tatay ko. Wala, lihim lang yung gusto kong magmadre. Ako lang nakakaalam nun. But deep in my At saka si heart, Lord. oo, alam na yun ni Lord. But deep in my mind, I really want to become a sister. Maliit pa ako, gusto ko na magmadre. So yung pagmamadre ko, ay itinago ko sa mga kaibigan ko, sa mga magulang ko, mga kapatid ko, pero matagal yun na journey. Gusto ko talagang maging madre. So, My klarong-klaro. childhood dream is to become a sister. Sister, meron ka bang mga struggles bago ka pumasok sa kumbento? Syempre meron kasi bilang isang bagong graduate, nakakahiya naman na iwanan ko agad yung magulang ko na hindi man lang ako magtatrabaho, wala akong maibigay na sweldo. Pero kasi second year college pa lang ako na Anong course mo, Star? Sorry. basic education. Oh, ma'am. Good morning, ma'am. Ano pala? Secondary education pala, high school. Science major po ako. Good morning, Ma'am Edith. Yes. Science major. Kasi gusto ko sana mag-nursing noon. Pero, Walang planong hindi, sa gusto medicine, ko na talaga medicine. magmadre. Pag mamadre na talaga, kahit naisip ko mag-nursing ako, pag na-nursing ako, baka hindi ako pumasok baka hindi na ako makapasok pag mamadre. So, right after graduation, yun ang aking tinrabaho. So, back to the struggle, Star. Back to Bakit sister. struggles? Kasi nga, ang iisip ko, baka hindi ako payagan ng nanay tatay ko. Sabi sa akin, kagagraduate mo lang, iiwanan mo na kami. Ganong. Oo. Mama, ganong. Pero dahil, hindi, gusto ko talaga magmadre eh. Yung mga kaibigan ko seminarya noon eh, alam nilang gusto kong magmadre eh. Hmm. Marami ka pala friends na seminaryan, ano, sister? Oo, marami, Diyos ko. Malaking sulong din sila sa akin kasi tagapagdasal ko na sila noon pa eh. Tsaka, kasi ganito yun. Ano, Star? Sikreto ko lang ito. Pero sabihin ko na sa inyo. Ay, hindi na sekreto. Oo nga. Hindi na nga sikreto ngayon. Noong maliit pa ako, pag ako'y nag-aattend ng mass, tuwan-tuwa ako sa pare. Sabi ko, sana maging pare ako. Pare. Hindi pala ako pwede magpare, yung pala madre. Kaya naging ano na yung mind ko na magmamadre ako kasi hindi ako pwede magpare. Sister. Kaya natutuwa ako sa mga seminarya. Di ba yung pag nagpa-process tayo ng mga papers natin, pag tayo apply, madali lang ba yun sa'yo? Yung isman mo, may struggle ka ba? Or ano? Hindi, Diyos ko. Oo. Ninakaw ko yung aming yung, di ba kailangan pag mag-apply ka na, kailangan yung birth certificate, kailangan yung marriage contract ng parents mo. Yes. Ninakaw ko yung aming yung marriage contract ng nanay ko. Meron kasi kami isang bag na malaki.
nandun yung mga marriage contract, yung mga baptismal certificate namin, mga bagay-bagay na importante. Isang bag lang po yan nilalagay. Saan nakalagay, Nilalagay Ter? Nakatago yan sa cabinet namin. Ngayon, kasi mag-a-apply na ako sa Daughters of St. Paul, kailangan ko na ipa-Xerox. Ayoko nga sabihin sa nanay at tatay ko na ako'y magmamadre. Ninakaw ko yun, nilagay ko sa itaas, doon ako nilatag ko sa banig, sa sahig, yung mga papel, nanap ko yung marriage contract ng nanay at tatay ko. Tapos, pina-Xerox ko. Habang ako'y nagpapa-Xerox, yung nanay ko umakit sa taas. Diyos ko po, nakita niya yung mga papel nakalatag doon. Sabi, bakit anong ginawa mo doon sa Doon sa marriage contract namin ng tatay mo at parang yun ang nawawala dito sa mga papel na ito. Sabi ko ay, pina-Xerox ko po. Ano mo naman yun? Mag-a-apply po akong trabaho. Trabaho. Nagsinungaling po ako. Kasi kailangan nyo Nagnakaw pa, nagsinungaling pa. Ninakaw ko na yung marriage contract ng parents ko, nagsinungaling pa po ako. Kasi gusto ko talaga magmadre. Hindi ako papayagan pag sinabi ko agad yun So, yung mga pag-aasikaso ko ng mga bagay na kailangan bago mag-apply, tinago ko po yan sa aking nanay at tatay. Sister, bakit Daughters of St. Paul? Di ba may ibang congregation din doon sa Lucena? Marami ding mga sisters doon. So bakit Daughters of St. Paul lang napili mo? Natatandaan ko noon, galing sa Lopez, dalawang mother and daughters of St. Paul. Sister Rosalinda Ongkoy ang pangalan niya. Naalaman ko Rosalinda Ongkoy ang pangalan niya nung pumasok na ako dito. Tapos may isa pang madre na parang Sister Fe Agatep, yung ating former sister Fe Agatep. Kasi noon yung time na nag-practice kami ng choir, ng Buklodiwa, dumating sila. Ngayon, sabi, sino sa inyo magmamadre? Sabi ng mga kasama ko, yan po si Edith. Si Edith po magmamadre. Hindi ko magmamadre. Ayoko sabihin kasi na talagang yun ang gusto ko. Ayoko sabihin kasi nahihiya din ako Sabi ko, hindi po ako mamadre, sister. Mag-asawa ko 10. Yung pala that time, joke yun, pero talagang ayoko kasi malaman nila po ako na gusto ko magmadre. Yung pala yung time, nung pumasok na ako, nung accepted na ako sa Daughters of St. Paul, nung nakausap ko na si Sister Rose Ongkoy na personal, sabi niya, alam mo, Edith, since that time na na-meet kita, I really prayed for you na sana magmadre ka. At saka isa pa kasi, Kaya pala. nung nasa Lucena ako sa Sacred Heart College, dumarating ang mga madre doon. Monthly, nagdadala sila ng home life. Alam mo yung home life? Oo. Nagbebenta ng mga madre Home Life na magazine Daughters of noon. St. Paul. Ako ang taga-distribute sa mga rooms. Oo, So, ako nag-apostolate ka na. Nag-apostolate na ako. Hindi ko alam yung palang apostolate ng Daughters of St. Paul. So, meron ng mga assignment ng mga rooms. Ilan dito sa section na ito, ilan dito. So, ako ang in charge sa Home Life Magazine. Kasi ako in charge, may libre akong isa. Binabasa ko na yun, Dear Father. Love ko yun. Kaya pala, nag-apostolate ka na kahit college pa. Yes. Sister Daisy, ang ganda ng story ni Sister. Kasi minsan, God's call is already a mini resurrection. May bagong life na nag-uumpisa sa puso kahit hindi pa clear ang buong plan. Sister, hindi namin palalampasin to. Formation is beautiful, but full of small dyings and small risings. Yes. Siyempre, hindi madali mag-yes, di ba, Sister Daisy? Yes, true. We all know that mahirap, hindi madali. So, Sister Edith, during your years in formation, ano yung biggest downs mo, sister? Yung parang, Specific ba oo, story? yung parang napakalaking challenge sa'yo. Maraming, dahil siyempre mahaba ang formation years natin, juniorate. Pero doon na sa pinakang core na juniorate ko ako magkikwento. Yun yung time po na ako ay nag-apply na para sa kurso. Ang kurso ay yun yung second novitiate before the perpetual profession. Kasi ang formation years ay ilang taon din. So bago ka, parang ordination nyo sa pare, yung magiging perpetual profession ka. So you have to apply. As candidate, I have to apply. Pero nung time na yon, hindi makadecide ang council sa aking application. So sinabi sa akin ng aming provincial superior that time, Sister Innocencia, sabi niya, Edith, hindi ka muna makakabalik sa Bacolod dahil hindi pa kami tapos sa iyong papers of application.
So yung time na yon, nagdadasal ako sa Panginoon. Dahil kinakabahan po ako. Oo, kinakabahan ako noon. Sabi ko, parang merong mangyayaring kababalaghan do sa aking application. So yung time na yon, nagdadasal ako sa Blessed Mother. Kasi Blessed Mother is really in my heart. Gabay mo talaga Oo, yun sa journey. mahal ko oh. talaga ang Blessed Mm. Mother, Queen of Apostles. Mm-mm. Nagdasal ako sa Mama Mary na tulungan ako na kung ano man ang magiging desisyon ng council para sa aking application. So that time, nung sinabi ni Sister Ino na, Edith, pwede ba tayo mag-usap na after 2 days na yon na kinausap niya akong hindi ka muna makakabalik sa province kung saan ako naka-assign. So nung tinawag ako ng aking provincial, bago ako pumunta sa room kung saan kami mag-uusap, pumunta ako sa Blessed Mother. Ito po ang aking prayer. Before the Blessed Mother, Queen of Apostles. Mama Mary, ako po ay ninenervyos. Parang merong mangyayaring hindi ko alam kung ano magiging decision para sa akin ng council. Pero I ask your mantle. Please, Mama Mary, shield me with your mantle. Lumbungan mo po ako ng iyong mantle. So pagpasok ko doon sa room, before kung buksan ang pinto kung saan ko kakausapin si Sister Ino, bago ko binuksan yung pinto, para akong may naramdaman na cloth. Very soft cloth. Tumama dito, tumama sa hinliliit ng aking paa. And then, nung naramdaman ko na yon, na para akong tinabunan ng very, very soft cloth na yan, very, very confident na ako at nawala na yung nervyos ko. Pagpasok ko doon, nakaupo si Sister Ino, nasa harapan niya yung papel. Sabi niya, Edith, narito na yung desisyon ng council. Gusto mo bang basahin ko o ikaw na magbasa? Sabi ko, Sister, pwede pong ako na magbasa. So, nung binasa ko, napakarami. Siguro mga 13 o 14 na mga qualities to become a daughter of Saint Paul. Good qualities. Good qualities yung Wow. grabe. Parang siguro kung ako ay may award, ay may malaking medal na ako ganyan. Oo. Kaya lang pagdating doon sa hulihan, semplang. Surprise! Yun ang surprise. Semplang Oo, yung, yun ang surprise. yung award. Kasi, ang gaganda ng mga parang na-affirm ako ba? Oo. Pero pagdating doon sa hulihan, nakalagay doon, but we are sorry to deter your entrance to Corso. Semplang. Kasi, Semplang. because of, ito po importante. Kasi sa religious life, importante talaga yung formation years. Oo. Nakita nila na malakas yung aking aggression. Kasi kung ako po, naintindihan ko yung desisyon ng council. Kung ako po ay magiging perpetually profess sister, na meron akong aggression, hindi ako magiging masaya, hindi ako Wow. magiging payapa, hindi magiging open yung aking heart sa pagmamahal, at hindi magiging ako ito. Wow. Yun. Oo. Importante talaga yun. So, I accepted. Sabi ko lang sa kanya, kay Sister Ino, Sister, kung ganito po ang decision ninyo, ano po ang gagawin ko? Ano pong balak nyo sa akin? So, sabi ni Sister Ino, we are planning you to enroll sa Our Lady. Our Lady of Peace Peace. Guidance Center. Doon po sa Our Lady of Peace Guidance Center, ginagabayan po yung mga 4 months na may mga issue pa sa sarili na dapat na ayusin. So, I really accepted the offer. Mm-mm. Kasi ang sabi ko, hindi naman ako pinaalis. Mm-mm. Actually, ang dami kong qualities bilang isang madre. Ito lang ang dapat kong ayusin. Mm-mm. I humbled myself. Hindi ako naging aggressive that time. Nasabi ko, hindi, uuwi na lang ako. Umiyak ako, tumuloy luha ako. Isang luha lang. May isang luhan tumulo. Kasi naramdaman ko yung embrace ng Blessed Okay. Mother Yes, all that time. Mm-mm. So sabi ko, Sister, meron pa ako isang request. Kung ako po ay enroll nyo sa Guidance Center, maaari ko po bang i-request na ang late Father Mick Macquarie ang maging director ko? Oh, Bakit, sister? Bakit? Kasi nakikinig ko sa Guidance Center, si Father Mick ang pinakang terror. Oh,
ganun So, kung pala. ibibigay ako sa iba, baka hindi ma-achieve yung goal. Oo. So, yun ang aking, basta pagkasabi na, we are planning you to enroll sa guidance center, ang bigla ko naisip si Father Mick McQuarrie. Okay, dapat siya lang. So, that time, sabi ni Sister Ino, sige, tatawag ako ngayon sa guidance center. And lo and behold, pagtawag ni Sister Ino, nung bumalik siya, sabi niya, Edith, tamang-tama, may gagraduate bukas. Wow. Oo. Tanggap ka. Wow, Tanggap imagine. ako. Doon po, bago kayo pumasok, series of examination. Pero bakit pagdating ni Sister Ino, balik sa aming Wala na. usapan doon sa upuan, sabi niya, Edith, tanggap ka. Oo, Yun na talaga Oh, yung you plano, see, no? the hands of God. Oo, nakaplano na lahat, sister. Plano na lahat Oo, yun. nakaplano So, na. yun. I'm very grateful. That was the very, very, good experience na binigay sa akin ng Panginoon during my formation years. And now, I'm happy. Wow, Religious. congratulations, sister. Kasi, doon talaga, yung iba hindi dapat matakot sa guidance center. Kaya nga guidance i-guide ka. But, mind you have to be very, very open And honest. And honest to yourself. Kasi, hindi nyo po matatanggap, hindi nyo marireceive yung objective ng bakit ka pinasok doon kung hindi ka magiging open, hindi ka magiging bukas sa kung ano yung binibigay ng pare bawat session. So that was my very, very, salamat sa kongregasyon at salamat sa lahat na naging bahagi. Father Mick McQuarrie, thank you for, I hope lagi mo akong pinagdadasal hanggang ngayon. Ang sabi niya sa akin, you are now very, very beautiful. Wow, Nung nag-graduate na ako. As Beautiful always, na daw. sister. Very beautiful story, sister. So, Sister Odette, from your story talaga, I can really see na how important is the formation. No, sister? Yes. So, formation is really where God does your heart a makeover. Parang spiritual before and after. Ano, So, sister? but through all those little deaths na na-experience mo, sister, you experience little resurrections. Moments when God lifted you, strengthened you, and shaped you. So, Sister Edith, yung moment na nag-yes ka finally, what did it feel like, sister? Tung nag-perpetual profession, ang unang-una kong naramdaman, yung pagtitiwala ng Diyos sa akin. Yun ang pinakang malaking parang ipinasok sa akin ng Panginoon sa aking isip, sa aking isipan. Kasi pinagdasal ko yung bokasyon ko. Imagine niyo maliit pa ako. Oh, yes. Now, here comes na magpe-perpetual na ako. Nung nagsabi ako ng yes, it's not only me na nagsabi ng yes. Mas malakas yung narinig ko na tinatanggap ko Wow. ang yes mo. So yung time na yun, parang ganito yun eh. Doon sa journey ko bilang isang madre, parang ganito yan. Gusto ko magmadre, gusto rin ni Lord. Kaya ang nangyari, naging isa kami. Wow. Okay, sister. Our followers need to hear this. You had a mission assignment in Papua New Guinea. Wow, Papua New Guinea, my neighbor, Indonesia. So, Imagine. How was life there, sister? Yung culture, people, mission, food, Adventures. Siyempre. Kwento ko lang sa inyo, doon sa pagpasok dyan sa Papua New Guinea mission na yan, hindi ko po yan na-request. Ang provincial namin that time, si Sister Monina Baybay, may nangyari sa akin, experience ko, na nakita niya yung aking pagiging determinado, malakas ang loob. Kaya siguro dinala ako doon pinadala ako sa Papua New Guinea. Kasi hindi po madaling mabuhay doon. Talagang kailangan ang maging cautious ka, iba ang kultura ng mga tao doon. Yung time na nag-obey ako, kasi gusto ko ma-explore din yung mag-mission ka sa ibang lugar. Nung nag-a-apply na ako, ang importante daw doon ay magkakaroon ka ng physical examination, bibigyan ka ng medical certificate, ganyan. Nagtaka yung aking kasamahang madre na may mga experience na mga madre pumupunta sa Papua New Guinea. Bakit hindi ako pina-undergo ng examination? Kasi, Diyos ko, bago kayo pumunta sa Papua New Guinea, pagpunta nyo pa lang sa doktor, examinin kayo, talaga, you will not like it. Ganun pala, sister. Yes, Wow. hindi nyo magugustuhan yun. Pero,
Yung ako, nung pinakita ko lang yung aking passport, yung ano, pagdating doon sa embassy, sabi, okay sister, this is approved. Approve. Doon ko, Imagine, sabi ko, approve ka agad. sabi ko, Bilis. I don't need medical certificate. No, sister, you don't need. Ay, Diyos ko, libre ako. Kasi, libre na ako. Oo, nalibre ka. Ay, hindi maganda talaga pag i-examinin ka. Alam ng mga madre natin na galing doon. Galing, oo. Sabi nga sa akin, ay naku, Edith, lagot ka, examinin ka, medical examination. Kailangan ganito, ganito. Blessing na yun. Wala po ako, Blessing. isa blessing. Malaking blessing Kasi na baka yun. ako matroma, siguro Oo. sabi ni Lord, exempted ka na dyan, hindi na kita dyan. Puta Papua New Guinea. 3 lang kami doong madre, pero I love the mission in Papua New Guinea kasi nakita ko talaga yung, kahit iba yung kultura nila, yung need ng mga tao sa ating Apostolate. apostolate Aha. mission. Mm. Yun ang pag ako nasa bookstore, yung mga galing sa mga ibang lugar na malalayo, pag dumating sa ating bookstore, inaalis nila yung kanilang tsinelas. Talaga. Mag-aalis sila ng tsinelas nila, tapos bago sila papasok sa pintuan ng ating bookstore, magsa-sign of the cross sila. So that's how they respected our mission and they love our mission. At meron pang isang kwento doon. 3 araw ko pa lang doon, sumimba kami sa isang kumbento, religious community. Sabi nung madre, may bago kayong madring dating. Sabi nung superior ko, Sister Tereng, si Sister Edith. Sabi niya, Sister, welcome to Papua New Guinea. Thank you, Sister. Sabi ko, ganyan. English din sila, Ter. Oo, hindi. Ano yun? Pilipina yun. Pilipina. Sabi niya, ay sister, mag-iingat ka dito ha. Okay, bakit? Mabibinyagan ka. Madalas dito mga bagong nadating, nabibinyagan. Sabi ko doon sa superior, sister, ano binyag? Nararaskal. Nararaskal May daw. experience ka pala, Star, with the rascal din. Kaya nga, 2 taon pa lang ako, 2 araw pa lang ako doon, 3 araw. Mayroon Pumunta kami sa National Museum. May kasama kaming, isang pare, isang diakono, 2 madreng RVM, ako. Ngayon, nung pumasok kami sa Museum. National Museum, may nakita ko mga mama at tatapang na mga mata nila. Ngayon, nung lalabas na kami, pagbukas ng pinto, yung pare, Father Bobby, nasa unahan na, at saka yung deacon. Nung nandun kami sa may pinto, pagbukas ng pinto, natakpan yung isang madre na RBM. May 2 madre, at saka ako, 2 kami magkatabing ganyan. Paglabas ng mama, may dalang Sword. Ano ba yun? may dalang Bolo? Gun. handmade gun. Ah. Ganyan kalaki ang butas. Ganyan. Ngayon, tinutok doon sa isang madre na RBM. Pagtingin kong ganyan, nakatutok dito sa sa likod ng madre. my Pagtingin kong ganyan, nilipat sa ilong ko. Sa ilong Nilipat sa aking ilong. Dito nakatapat ganyan. Sabi sabi nung ikatlong lalaki, don't move. Nung sumisigaw siya ng don't move, alam mo, in my mind, hindi talaga ako nakapagsalita. Habang nakatapat yung handmade gun dyan, hindi nalalaman ng madre na nasa akin na yung Pero nakatingin na siya nung nakatapat na sa ilong ko. Sabi, don't move. Alam nyo, ganito ang nasabi ko. Mama Mary, ayaw paputok ka. Hindi ako naging Tagalog. Ayaw paputok ka. Lumabas yung ikatlog eh. Hawak naman yung bush knife. Ginaganyan naman. Sabi ko na naman, ay, ginawa ko. Dong, kapti maayo. Basta matigpas akong liog. Ganyan ang akin na salita. Kinekento ko sa nanay ko, bakit ganun ang salita mo? Hindi ko po alam. Yun ang lumabas sa akin bibig. Naging Bisaya. Bisaya ba yun? Oh. Basta gano'n sa Mama Mary, ayaw paputok ka. Nuwan ba siya ikatlong mama? Pwede lang po siya. Diyos ko dong, kapti maayo. Kasi matigpas akong liog. Ranking Bisaya. Alam nyo, 1 linggo ako, siguro mga 1 buwan akong hindi nakalabas ng bahay. Pero Grabe, Sister, trauma after that, trauma. umalis sila. Umalis Ano sila, gusto dala-dala nila? yung nakaw. Tapos, nagnakaw sila sa... kinuha nila yung nakaw ng dala-dala mga mo. wood carvings. Oo. Tapos, nung madre na yun, nung sumimbang kami, sabi, ay naku sister, mabuti hindi ka pa nabibinyagan. Kasi alam mo kahapon, kasi Friday nangyari yun. Saturday kami sumimba doon sa mga madre. Alam mo kahapon sister, may balita sa radyo. Meron daw naraskal na mga madre sa National Museum. Hindi nila alam, ikaw Sabi ko, yan. ay oo sister, meron nga. Sabi, mabuti hindi kayo yun. Ako yun eh.
Yun pala Ako- yung tinatawag na binyag. Oh, yun ang Nila. binyag. Yun ang binyag na sinasabi. Binyag na, Oo. Diyos ko. Pero I really love my mission there. Nakapag-drive ako doon At saan ba yun? Di ba? Dito? Nag-drive ako doon sa Yes, kabila. yes. Mm. Oo. I was able to drive there. Masaya, maganda rin. Mm. Nakakatawa pero nakakatakot. Ay, nakakatakot talaga. Oh. And then, you were assigned to Rome. Wow, Rome, Literal si Vatican Rome. proximity, Grabe. Italian food, gelato. Grazie, signore. From Papua What New was your, Guinea oh, to what was Rome. your mission there, sister? How was life there in Rome, sister? Alam nyo, ganito yan. Before ako na-assign doon, dumating ang aming, ang ating Mother General, Sister Antonieta Bruscato. Di ba, ang aking kurso sa Roma, doon ako nag-second novitiate sa Roma. So, si Sister Antonieta, ang aking superior that time, so more or less nakilala na niya ako. Nung dumalaw siya dito, nagkasalubong kami sa hagdan. Sabi niya sa akin, "Oh, Edita, say disponibile." Sabi ko Tandaan pa. sabi niya, Edita, say disponibile." Sabi ko disponibile permissione. Translated. Sabi niya, "Are you available?" O halimbawa, are you disponibile? Dispose ka ba? Diba? Okay. Disposean po. Sabi permissione. Para daw po sa mission. Oo. O sabi, permissione. Ang sinagot ko ay, sisi. Kasi, ang sisi, ibig sabihin, yes, yes. Oo. Kasi po, kaya yun na nasagot ko, medyo nalimutan ko na Italian Kung ang sasabihin ko ay, oh no. Sasabihin niya, perché? I have to elaborate. Limot ko na Italian ko yung iba. Kaya So, nasabi safe ka ko, na, safe ka na. sisi. Safe ka na doon. Safe na ako doon, sisi. Kaya napupunta pa ako sa Roma, nag-mission ako doon ng mga more than 1 year. Oo. Ang trabaho ko doon Ano, ay sir? mag-process ng mga papers ng mga madre, documents. Okay. Alam mo diyan, punta ako sa mga ambasador. Grabe. Mga ambasador. Kakausap mo yung mga... Siyempre, papermahan nila Ah, yung ah, ah. passport. Ah, ah. Ambasador. Ah. Paborito ako ng ambasador ng China. Bakit daw? Wow. Bakit? Mukha ko yung chick. Oo, in-check. Grabe, sister, ang story mo. Stop. Oh, From maganda. Papua New Guinea to Rome. Rome. So, you Napunta are- pa ako sa Saan, Ter? Napunta pa ako sa Singapore. Ay, grabe. So, Ay, ikaw Para talaga. ako nagturista lang doon. So, ikaw talaga Turista yung lang. tinatawag na modern missionary. Yeah. Oh, kaya di ba ano ngayon bakit nagustuhan mo yung kwan ng Daughters of St. Kasi Paul? doon sa kalendaryo, nung sa college pa, Mhm. may nakalagay doon sa kalendaryo Oo, na, oo. do you want to become a modern apostle? Ganun. Picture ng Mama Mary yun Oo. Do you want to become a modern apostle? Nung makita ko modern, ay hala, dito ko gusto. Modern. So, ngayon, Modern naging na totoo modern. talaga. Yes, oo. Sister Edith, we know you went through a deep Good Friday moment when your father passed away. If you're open, how did this become both a wound and a resurrection moment for you, sister? Yung namatay ang tatay ko, Poster. I was in Baguio that time. Baguio. Oo. Ano year yun, Ter? 2010 na. Ah, Namatay tatay ko 2013 na Ten. Ang ano yun, kasi ang tatay ko ay na-stroke na. So, 1 year na siyang bedridden. Okay. So, nung time na sabi ng nanay ko, Edith, ang tatay mo nakakonfine sa ospital, hindi na maganda ang lagay. Nagpaalam ako sa superior ko, pinauwi naman ako. So, nakapagbantay ako sa tatay ko ng mga almost 1 month sa ospital. Pero 1 year na tatay ko bedridden noon Yung pagkawala ng tatay ko, it's really very, very painful. You must be very close with your father, no, Ter? More. Huwag sana maingit yung ate ko, pero I am the beloved of tatay. Wow, kaya pala. Di, mahal kami lahat, pero Oo. dahil siyempre ako ang naiwan sa bahay, Mm-mm. lagi nung kayo 2 years magkasama. ako- Lagi 2 kayo years akong magkasama. nag-stop, di siyempre pag sa gabi, tatay gusto mong gatas. Ah. Tapos mamasahin ko yung likod niya. Ayun. Kaya beloved. Ako, Kaya nga nung nagmadre ako, nung umalis ako, yung tatay ko, pag naliligo daw, ang tagal. Mm. Tapos lalabas maga yung ilong. Sabi ng nanay ko, ba't namumula yung ilong mo? Wala, naalala ko si Edith. Ay! Pero yung So time na sweet. namatay yung tatay ko ay
nakauwi naman ng mga kapatid ko, yung ate ko, yung aking mga pamangkin, brother-in-law ko, nakauwi sila from UK. Kumpleto kami ng family ko. Family. Pero, nung time talaga na nag-pass away ang aking tatay, ang nanay ko lang ang nasa tabi niya. Mm. Kasi ako sumimba ako. Sabi ko, tatay, ako po ay sisimba muna kasi 2 araw na akong hindi sumisimba kasi ayokong umalis. Oh. Gusto ko makita okay. yung pag-alis ng tatay ko. Nandyan ako sa tabi niya. Mm-mm. Hindi binigay yun ni Lord. Mm-mm. Yung time na yun na ako'y nangungumpisal after ng mass. Nasa simbahan ka. Nangungumpisal ako. That's the time. Nung dumadating ako sa ospital, kung saan nandun tatay ko, nakalimbang, alas 6. Alas 6 namatay yung tatay ko. Kumakalimbang ang simbahan. Parang nasabi na, wine-welcome namin ang tatay mo dito sa langit. Very So, beautiful. masakit yun, pero hindi ko alam saan ako kumuha ng lakas. Sometimes, resurrection doesn't mean na mawawala ang pain. Minsan, it means you rise with the pain, but stronger, gentler, and deeper. So, sister, many young people today feel stuck in Holy Saturday, waiting, confused, hurting. What resurrection message do you have for them, sister? Huwag kayong susuko sa problema at mga pagsubok ng buhay. Dahil kadalasan, ang pagsubok sa buhay ang daan para makita ninyo kung ano ang ganda ng buhay. Yun, tama, Kapag sister. kayo ay sumuko sa maliit o malaking pagsubok, hindi ninyo mararanasan yung pagtatagumpay, magdasal, manahimik, at humingi ng awa sa Diyos. Mula sa ating pagkabigo, mula sa ating pagkalugmok, kung tayo ay hingi ng awa sa Panginoon Diyos, magiging bukas ang ating puso, bibigyan tayo ng biyaya. Ang sabi nga ng aking formator, nung ako ay junior, isa sa naging advisor ko din, Edith, kumusta ka na? Lumalangoy ka pa ba? Ang sabi ko, sister, may pagsubok sa buhay, sa aking buhay bilang isang madre. Pero naniniwala ako na lumalangoy ako sa grasya ng Diyos. Praise So kung the may Lord. pagsubok, may grasya ng Diyos. Magtiwala lang. Amen. Amen. Friends, kung saan man kayo ngayon, fear, confusion, crossroads, remember, Easter is all about new life. Baka yung yes mo, yan ang resurrection story mo. Let's take a moment. This Easter, ask yourself, where in my life do I need resurrection? Ano yung pinapabitawan ni Lord sa akin? Is God calling me to rise? To take a step? And vocation is not just about giving something up. It is receiving a new kind of life with Christ. Sister Edith, can you lead us in a short prayer? Sa ngala ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, kami po ay nakiisa, nanalangin sa mga panahon na iniaalay mo yung iyong buhay, sa panahon na ikaw ay nagsasakripisyo at ibinigay mo ang iyong sariling buhay para sa aming kaligtasan. Mahal na mahal mo po kami dahil ang buhay mo, ang kapalit ay aming kaligtasan. Ngayon ay pinagdiriwang namin ang iyong muling pagkabuhay. Salamat po sa lakas ng loob. Salamat po sa mga biyaya na ipinagkaloob mo sa amin upang patuloy kami maging bahagi ng iyong misyon dito sa lupa. Sana po, Panginoon, hindi ka namin biguin. Sana yung pagtitiwala mo sa amin, masuklian namin ng paglilingkod at pagmamahal sa iyo at sa aming kapwa. At sana po, yung mga kabataan ngayon na nag-iisip, nagko-contemplate na pumasok, i-consider ang religious life, mabigyan mo po nawa sila ng gabay at liwanag at magkaroon sila ng lakas ng loob na tumugon sa iyong panawagan. Ang Panginoon tumatawag, kailangan tayong sumagot ng may lakas na loob.
Duwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Dinig Ama ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Thank you, Sister Edith. Thank you, sister. Maraming Thank you. salamat for Salamat din sharing po. your heart with us. Yes, thank you so much, sister. So, Salamat friends, po. remember, just like the resurrection, God calls us by name, not to stay stuck, but to rise. So, don't forget to subscribe, leave a review, and share this with your friends. Become part of our community. This Easter, may we all have the courage to say yes to God's call, to new life, to joy. Happy Easter, everyone! Christ is risen! Until next time, Keep exploring stories, rhythms, and faith. all in one beat. This is Pages and Beats. Dito sa Pages and Beats, the vibe is so real. Where stories meet rhythm, ramdam mo the feel. No cap, ang ganda ng bawat flow. In this space, let your soul just grow. Pages and Beats, we're vibing right now. Sa bawat kwento, it's giving us light. This is Pages and Beats with the daughters